Three, two, one. Ipinagkanulo siya ng bansang kanyang ipinaglaban. Ngunit nang hindi alam ng kanyang mga kaaway na ang paghunting sa isang dating elite sniper na katulad niya ay ang pinakamalaking pagkakamali na kanilang ginawa. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Sniper No Nation. Sa simula ng pelikula, makikilala natin ang dalawang lalaki na sina Brandon at Zero. Sila ay kasalukuyang bihag sa loob ng isang barko matapos mahuli ng isang grupo ng mga Mexican mercenary. Habang nakatali at naghihintay na lamang ng kanilang kamatayan sa isang iglap ay bigla silang lumaban. Nagsagawa sila ng isang brutal na counter-attack laban sa mga mersenaryo. Sa huli ay napabagsak nila ang mga ito, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang laban. Dahil dumating ang isa pang grupo ng mga mersenaryo sakay ng ibang barko at agad silang sinalakay. Sinabihan ni Brandon si Zero na hanapin ang flare gun habang siya naman ang aharap at pipigil sa mga kalaban. Nang makuha ni Zero ang sandata, pinaputukan naman ni Brandon ang tangke ng langis na nasa barko ng mga kalaban. Pagkatapos, nagbigay siya ng senyas kay Zero na paputukin na ang flare. Sa isang iglap, sumabog ng malakas ang barko at nilamon ng apoy ang buong paligid. At sa sandaling iyon, nagsisimula pa lamang ang kanilang digmaan. Makalipas ang 2 araw, makikita si Zero na iniimbestigahan ng American Intelligence. Tinatanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Brandon. Ipinaliwanag ni Zero na matapos ang nangyari sa barko, sila ay nasagip ng isang rescue helicopter. Bumalik siya sa Estados Unidos, ngunit misteryosong nawala si Brandon at walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Ayon sa kanya, pinatay umano ni Brandon ang pamangkin ng Prime Minister, dahilan upang maging pangunahing target siya ng buong bansa. Dito ay malalaman natin na kabilang sina Brandon at Zero sa isang elite group ng American Special Forces na tinatawag na GRID. Ngunit ngayon, silang dalawa na lamang ang natitirang miyembro dahil ang iba nilang kasamahan ay nagkahiwa-hiwalay na at pinili ng mamuhay ng magkakaibang landas. Si Brandon ay kilala bilang isang eksperto sa long-range sniping, isang taong kayang tumama sa target mula sa napakalayong distansya. At si Zero naman ay mahusay sa pakikipaglaban lalo na sa close combat. Sa mga sandaling iyon, dahil tumanggi si Zero na sabihin kung nasaan si Brandon, dinala siya ng mga otoridad sa hindi kilalang lugar habang nakatakip ang kanyang ulo. Maya-maya, dumating si Zero sa isang bagong lokasyon. Nang alisin ang takip ng kanyang ulo, nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na mukha na naghihintay sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang ama ni Brandon. Ang pangalan niya ay Thomas Beckett, isang maalamat na sniper na kilala sa walang kapantay na kakayahan sa larangan ng digmaan. Dito ay tinanong ni Thomas si Zero kung nasaan ang kanyang anak. At dahil mismong ama na ni Brandon ang humihingi ng tulong, sa wakas, pumayag si Zero na dalhin siya sa kinaroroonan ni Brandon. Sa ibang eksena, ipinakita naman ang Prime Minister ng Costa Verde na nagngangalang Diaz. Sa harap ng kanyang mga tauhan, ipinahayag niya na ilalabas niya ang lahat ng kanyang puwersa upang mahanap at mahuli si Brandon dahil siya ang itinuturing na responsable sa pagkamatay ng kanyang pamangkin. Samantala, tuluyan namang binawi ng gobyerno ng Amerika ang proteksyon na ibinibigay sana kay Brandon, lalo na dahil wala silang ideya kung nasaan siya ngayon. Sa kabilang banda, makikilala naman ang isang leader ng mga mersenaryo na nagngangalang Kruger. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan sa kanya ang kanang kamay ng Prime Minister at inalok siya ng isang misyon, ang hulihin at dalhin kay Diaz si Brandon. Pumayag naman si Kruger, ngunit may isang kondisyon, kailangan muna siyang bayaran ng kalahati bago niya simulan ang operasyon. Walang pag-aalinlangan itong tinanggap ng mga tauhan ng Prime Minister, kaya opisyal nang sumali si Kruger at ang kanyang grupo sa paghunting kay Brandon. Lumipat ang eksena kay Brandon. Sa kasalukuyan, nagtatago ito sa isang ligtas at lihim na lugar. Habang tahimik siyang nagbabantay, bigla siyang nakarinig ng kahina-hinalang mga ingay mula sa labas.
Kaya agad niyang kinuha ang kanyang armas at naghanda sa anumang posibleng pag-atake. Ngunit hindi pala mga kalaban ang tumating. Ang nakita niya ay si Zero kasama ang kanyang ama na si Thomas. Agad na niyakap ni Brandon ang kanyang ama dahil matagal na silang hindi nagkikita. Ipinaliwanag ni Thomas na pumunta siya roon upang protektahan ng kanyang anak dahil tuluyan ng tumigil ang gobyerno ng Amerika sa pagbigay ng suporta sa kanya. Ngayon ay maraming tao na ang naghahanap kay Brandon at lahat sila ay kumikilos sa utos ng Prime Minister ng Costa Verde. Nang marinig ito ni Brandon, labis siyang nadismaya dahil matapos ang lahat ng isinakripisyo at ginawa niya para sa kanyang bansa ay ganito lang ang naging kapalit. Ngunit pinagaan ni Thomas ang kanyang loob. Ipinaalala niya kay Brandon na mula nang buwagin ang grid unit, unti-unti na silang kinalimutan ng gobyerno at wala na itong pakialam sa kanilang mga dating sundalo. Gayunpaman, sinabi ni Thomas na hindi siya nag-iisa. Nangako siyang mananatili sa tabi ng kanyang anak at susuportahan ito anuman ang mangyari. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Zero na mas mabuting manatili muna silang nakatago habang nag-iisip sila ng mas maayos na plano para harapin ang kanilang mga kalaban. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Brandon sa isang matagal na niyang kaibigan na aktibo pa rin sa militar, isang lalaki na nagngangalang John D. Alam na agad ni John D ang sitwasyon ni Brandon. Kumalat na rin sa maraming lugar ang balita na hinahanap siya at itinuturing siyang wanted. Ngunit sa kasamaang palad, humingi ng paumanhin si John D at sinabi niya na hindi siya makakatulong sa ngayon dahil may kasalukuyan siyang ibang misyon na kailangan niyang tapusin. Matapos iyon, agad niyang tinapos ang tawag. Ngunit sa kabilang linya ay sumagot naman si Angel na kasamahan ni John D. Lumalabas na malapit din pala ang relasyon ni Brandon kay Angel na para niyang itinuturing na isang pamilya. Humingi rin ng paumanhin si Angel dahil hindi sila agad na makakatulong. Ngunit nangako siya na kapag natapos na nila ang kanilang kasalukuyang operasyon, pupuntahan siya nito kasama si John D. Pagkatapos ng tawag, agad na kumilos si John D bilang kanilang commander. Iniutos niya kay Angel na ihanda ang buong team dahil aalis sila para sa isang misyon sa mismong gabing iyon. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis para sa kanilang misyon, biglang yumanig ang kanilang base dahil sa isang malakas na pagsabog. Isang grupo ng mga mersenaryo ang biglang sumalakay at walang babalang pinasok ang kanilang kampo. Sa loob lamang ng ilang minuto, halos buong grupo ni John D ang nalipol sa brutal nilang pag-atake. Samantala, bumalik ang eksena kina Brandon at Zero na kasalukuyang nagsasanay ng boxing. Habang abala sila sa kanilang laban, bigla silang ginambala ni Manuel, ang assistant ni Thomas. May dala itong napakahalagang balita. Ipinakita niya sa kanila ang CCTV footage mula sa base ni John D kung saan makikita ang ginawang pag-atake ng mga mersenaryo. Habang pinapanood nila ang video, tinanggal ng leader ng mga kalaban ang kanyang maskara at doon nila nalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Ito ay si Kruger. Bago tuluyang matapos ang recording, sinadya ni Kruger na mag-iwan ng mensahe dahil alam niya na mapapanood ito ni Brandon. Unti-unting naging malinaw ang tunay na plano ni Kruger. Hindi niya pinatay sina John D, Angel at isa pang kasamahan dahil may dahilan siya. Sinadya niyang buhayin ng tatlo upang magamit sila bilang daan para mahanap si Brandon. Dinala ni Kruger ang tatlo bilang bihag sa kanyang base sa Costa Verde upang isailalim sa matinding interogasyon at pilitin silang magsalita. Nang makita ito ni Brandon, hindi na siya nagdalawang isip. Ayaw niyang manatiling nakaupo lamang habang nasa panganib ang kanyang mga kaibigan, kaya agad siyang nagbungkahi ng isang rescue mission. Ngunit pinayuhan naman siya ni Manuel na huwag magpadalos-dalos. Ayon sa kanya, kailangan nilang maging maingat at hintayin ang tamang pagkakataon bago sila kumilos. Samantala, sa base ni Kruger, naroon din mismo ang Prime Minister na si Diaz at makikitang labis siyang nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. May plano siya para tuluyang matapos ang lahat. Balak niyang palabasin ng mga terorista sina John D, Angel at ang kanilang kasamahan at ipapatay ang mga ito pagkalipas ng 3 araw. Sa ganitong paraan, hindi niya na kailangang habulin pa si Brandon dahil alam niya na siguradong darating si Brandon upang iligtas ang kanyang mga kaibigan.
Sa kabilang banda, nagpasya naman sina Brandon na humingi ng tulong sa dalawang dating miyembro ng Grid Team. Sila ay mga bihasang hacker na dati nang tumulong sa marami nilang operasyon. Nang dumating ang dalawa, mainit silang sinalubong ni na Brandon at Zero at agad na ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Habang naghahanda ang grupo ni Brandon, patuloy naman ang interogasyon ni Kruger sa tatlo. Pilit niya itong pinagsasalita upang malaman ang lokasyon ni Brandon. Ngunit kahit anong pagpapahirap ang gawin sa kanila, nanatili silang matatag at tumangging sabihin kung nasaan ang kanilang kaibigan. Dahil wala siyang nakuhang impormasyon, gumamit si Kruger ng mas matinding paraan upang sirain ang kanilang paninindigan at piliting makuha ang sagot na gusto niya. Kinabukasan, nagtipon sina Brandon at ang kanyang mga kasamahan upang planuhin ang isang rescue mission. Sinimulan nilang pag-aralan ang bawat detalye at gumawa ng strategy kung paano maililigtas ang tatlong kaibigan mula sa kamay ni Kruger. Ngunit habang isinasagawa ang kanilang briefing, nakatanggap ang babaeng hacker ng isang nakakagulat na impormasyon. Ayon sa kanyang nakuhang intel, nakatakda ng bitay ng mga bihag sa susunod na araw. Nang marinig ito, agad na iginiit ni Zero na kailangan na nilang kumilos. Nag-aalala siya na baka mahuli na sila at hindi na maabutan pang buhay ang kanilang mga kaibigan. Ngunit hindi sumang-ayon ang lalaking hacker. Ayon sa kanya, ang biglaang pagsugot ng walang maayos na plano ay katumbas lamang ng pagpapakamatay. Dito ay naisip ni Brandon ang isang mas matalinong paraan. Iminungkahi niya na harangin nila ang convoy ni Kruger habang inililipat ang mga bihag sa ibang lugar. Kung aatakihin nila ito sa isang malayong lugar na walang masyadong tao, mas mababawasan ng panganib at mas magiging kontrolado nila ang sitwasyon. At sa wakas, napapayag ni Brandon ng buong grupo sa kanyang plano. Agad nilang inayos ang bawat detalye upang matiyak na magiging matagumpay ang kanilang operasyon. Iminungkahin ng babaeng hacker na pasukin nila ang GPS system ng convoy at baguhin ang ruta papunta sa isang liblib na lugar kung saan nila ito mas madaling maa-ambush. Si Brandon at ang kanyang ama na si Thomas ang magiging sniper support mula sa malayo, habang si Zero naman ang haharap sa mga kalaban sa malapitan. Samantala, si Manuel ay mananatili sa isang rooftop kung saan nakahanda ang helicopter para sa mabilisang pagkuha sa kanila kapag natapos na ang misyon. Matapos mapagkasunduan ang buong plano, agad silang nagsimulang maghanda dahil mahalaga ang bawat segundo. Kailangan nilang makarating sa tamang posisyon bago pa man dumating ang convoy ni Kruger sa itinakdang lugar ng kanilang pag-atake. Samantala, makikita naman ng Prime Minister na personal na ini-interrogate si John D. Upang sirain ang kanyang kaisipan at tuluyang pahinain ang kanyang loob, isinailalim niya ito sa isang mapanganib na laro ng Russian roulette. Pinalabas niya na may pagkakataon pang mabuhay si John D basta't suswertehin ito. Nagsimula ang laro matapos ang ilang pagkalabit sa gatilyo, walang nangyari at nanatiling buhay si John D. Ngunit doon niya napagtanto ang katotohanan, isa lamang itong palabas at walang laman ang baril mula pa sa simula. Ibinunyag ng Prime Minister na hindi niya talaga planong patayin si John D basta't handa itong makipagtulungan sa kanya. Bilang kapalit, inalok niya rito ang kalayaan at malaking halaga ng pera. Sa hirap ng kanyang pinagdaanan, tuluyang sumuko si John D. Tinanggap niya ang alok kaysa harapin ang walang saysay na kamatayan. Pagkatapos, ibinalik siya sa kanyang selda. Agad naman siyang nilapitan ni Angel at tinanong kung ayos lamang siya. Ngunit nanatiling tahimik si John D. Sinubukan ni Angel na palakasin ang kanyang loob. Sinabi niya na siguradong darating si Brandon at ang iba pa upang iligtas sila. Ngunit nagbago ang pananaw ni John D. Hindi na siya naniniwala na darating pa si Brandon. Sa isip niya, iniwan na sila nito at pinabayaan sa kanilang kapalaran. Kinabukasan, bago sila umalis para sa rescue mission, kinausap sandali ni Brandon ang kanyang ama. Hiniling niya rito na maiwan na lamang dahil sa edad nito at baka maging delikado ang operasyon. Ngunit tumanggi si Thomas. Ipinakita niya na kahit matanda na siya, nananatiling matalas ang kanyang kakayahan bilang isang sniper. Sa huli, nagtiwala si Brandon sa kanyang ama at magkasama silang nagtungo sa lugar kung saan isasagawa ang misyon. Samantala, bumalik ang eksena kina Kruger at sa kanyang mga tauhan habang isinasakay nila sina John D, Angel at ang kanilang kasamahan papunta sa isang convoy. Bago sila umalis, malinaw na sinabi ni Kruger na mararating nila ang kanilang destinasyon sa loob lamang ng isang oras. Pagkatapos, nag-iwan pa si Kruger ng isang nakakakilabot na mensahe.
Sinabi niya na umaasa na lamang sila sa isang himala bago tuluyang maubos ang kanilang oras. Habang umaandar ang convoy, nagsimula ng subaybayan ng grupo ni Brandon ang kanilang lokasyon. Sa loob lamang ng ilang sandali, matagumpay nilang natukoy ang kinaroroonan ni Kruger at naghanda silang pasukin at kontrolin ang GPS system ng sasakyan. Samantala, nakapwesto na sina Brandon at ang kanyang mga kasama. Tahimik silang naghihintay sa tamang senyales upang simulan ang operasyon. Nang mapasok ng mga hacker ang system, maingat nilang binago ang ruta ng convoy at inilihis ito papunta sa isang liblib na lugar, eksaktong ayon sa kanilang plano. Nang makumpleto ang lahat ng paghahanda, kinumpirma ng mga hacker na ilang minuto na lamang at mararating na ng convoy ang itinaktang lugar. Sa loob ng sasakyan, patuloy pa ring umaasa si Angel. Naniniwalang darating sina Brandon at ang iba pa upang iligtas sila. Ngunit si Jandy naman ay tila nawalan na ng pag-asa. Wala siyang ipinapakitang pag-aalala at parang tinanggap na lamang niya kung ano man ang mangyayari sa kanila. Hindi nagtagal, pumasok ang convoy sa liblib na lugar. Hindi nila alam na ito mismo ang lugar na pinili ng grupo ni Brandon para sa kanilang bitag. Sa sandaling iyon, nagbigay ng senya si Brandon at nagsimula ang pananambang. 3, 2, 1. Sumiklab ang isang matinding palitan ng putok habang parehong panig ang nagpakawala ng sunod-sunod na bala. Sa gitna ng kaguluhan, agad na nag-utos si Kruger sa natitira niyang mga tauhan na ilabas ang mga bihag mula sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, nagawa naman ni Jandy na makatakas at tuluyang naglaho. Samantala, kinuha naman ni Kruger ang isa sa mga bihag at umatras patungo sa isang abandonadong bodega. Naiwan si Angel at nakipaglaban sa mga mersenaryong nakapaligid sa kanya. Isa-isa niyang napabagsak ang mga ito hanggang sa tuluyan siyang makalaya. Pagkatapos makatakas, nakita ni Angel si Zero na humahabol kay Kruger. Kasabay nito, bumaba mula sa itaas si Brandon at hinarap ang kanang kamay ni Kruger. Matindi at mahaba ang naging labanan ng dalawa. Ngunit sa huli ay nagtagumpay si Brandon at napasuko ang kalaban. Sa loob naman ng bodega, handa na si Kruger na patayin ang natitirang bihag nang dumating naman si Zero sa tamang oras. Pagkatapos ay isang matinding labanan ang naganap. Sa isang punto, tila nahihirapan na si Zero at unti-unti nang natatalo. Mabuti na lamang at dumating ang isa sa kanilang kasama at tumulong sa laban. Dahil dito, naging dalawa laban sa isa ang sitwasyon. Pinagsama nila ang kanilang lakas at tuluyang napabagsak si Kruger. Hindi nagtagal, dumating din si Angel sa lugar. Agad namang kinumpirma ni Zero na wala ng banta at tiniyak niya kay Angel at sa iba pa na ligtas na sila. Samantala, patuloy pa rin hinahanap ni Brandon si Jandy na naglaho sa gitna ng kaguluhan at hanggang sa oras na iyon ay hindi pa rin nila matagpuan. Habang hinahanap ito, biglang may isang sasakyan ang dumating. Sa loob nito, nakita niya ang kanyang ama kasama si Jandy. Nang walang pag-aalinlangan, sumakay si Brandon at sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa dahil tila tapos na ang kanilang misyon. Samantala, nagawa ni Zero na madala sina Angel at natitirang kasamahan sa tuktok ng isang gusali kung saan naghihintay si Manuel kasama ang isang helicopter. Gayunpaman, nagpasya si Zero na huwag muna silang umalis. Iginiit niya na hintayin muna nila si Brandon at ang ama nito na makarating. Sinubukan naman ni Manuel na kontakin ng dalawang hacker upang malaman ang lokasyon ni Brandon. Ngunit bigla na lamang naputol ang lahat ng komunikasyon. Tuluyang nawala ang signal at sa kanilang base napagtanto ng mga hacker na sadyang sinabotahe ang kanilang koneksyon. Kasabay nito, patuloy pa ring bumabiyahe sina Brandon at ang kanyang ama kasama si Jandy. Tiniyak naman ni Jandy na pupunta sila sa isang ligtas na lugar. Ngunit hindi nagtagal, bigla silang huminto sa isang lugar na wala ng daanan.
Makalipas ang ilang sandali, dalawang sasakyan ang tumating at huminto sa kanilang likuran. Doon nila tuluyang naunawaan ang katotohanan. Bago bumaba ng sasakyan, inamin ni Jandy na wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Ang mga sasakyang dumating ay pag-aari ng Prime Minister at ng kanyang mga tauhan. Doon nabunyag na matagal ng kasabwat ni Diaz si Jandy at maging ang naunang pananamba ay bahagi lamang ng mas malaking plano. Ngayon, tuluyan na silang napalibutan. Napagtanto naman ni Brandon na iisa na lamang ang natitira niyang bala. Habang tumataas ang tensyon, pinakalma naman si Brandon ng kanyang ama at kinuha nito ang baril sa kanya. Dahil may tiwala siya rito, iniabot ni Brandon ang sandata. Sabay silang bumaba ng sasakyan at ilang sandali pa, walang pag-aatubiling pinaputok ng kanyang ama ang natitirang bala direkta kay Diaz. Tumama ang bala, ngunit dumaplis lamang ito sa gilid ng leeg ni Diaz at sa isang iglap, bumaliktad ang sitwasyon. Naghanda naman si Diaz na gumanti ng putok at nang umabot sa suktulan ng tensyon, doon biglang nagtapos ang kwento. Salamat kaibigan na tumabot ka sa punto ng video na ito. Kung interesado ka pa sa susunod na part, ay pakitype na lang sa comment section ang salitang sniper. Pasensya na rin kaibigan kung nabitin ka, pero huwag kang mag-alala, kapag lumabas agad ang susunod na part ay i-recap agad natin para sa iyo. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag ka basta-basta magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalo na sa mga buhayang politiko na walang awa sa mga Pilipino. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.